Moment of truth na to. Bahala na si Batman. Magandang gabi. Ito na, dumating kanina yung pinadala sa atin ng Flash Fish na power station. Bukas gagamitin ko to kapag magra-ride sa'yo doon sa San Jose, Tarlac. I-explain ko sa inyo kung paano gagamitin to. Pero in the meantime, papakita ko muna sa inyo yung nilalaman ng box na to. Meron tayong manual power adapter. Kung itong gagamitin nyo pag mag-charge kayo, i-charge nyo to. Meron din tayong car charger. Ayan. At meron tayong cigarette lighter. Ito po, cigarette lighter. At saka meron din tayong LED light. Itong napaka-cute, napaka-liit na LED stick. Subukan nyo natin. Ayun. So maganda tong gamitin kapag nagka-camping, itong LED stick na to. At napakaliit mga brother. Ayan, isang dangkal lang yung haba niya. Ito ay may bigat na 5.6 pounds. So ganun lang siya kagaan. Kaya napakadaling dalhin to. For sure kapag kayo nagmumotor, kasyang-kasya to sa tab box nyo. Hindi ko pa natatry pero bukas susubukan natin lahat yan. Good morning mga brother. Ngayong araw ay pupunta tayo ng San Jose, Tarlac. Kung maalala nyo yung last time na video ko ay nag-vlog tayo dun sa Bamban, Tarlac, diba? Sa unang bayan ng Tarlac pag galing kayo ng south. So ngayon naman i-feature natin yung kalapit lang din na bayan, which is yung San Jose. Itong San Jose na to hindi naman bago sa akin to, maraming beses na ako nakapunta dyan. Pero kung kayo hindi pa nakakapasyal sa San Jose, Tarlac, ipapasyal ko kayo ngayong araw. Titignan natin yung mga ilang mga tourist destinations nila dyan. Sa susunod na mga videos natin, kabuuan yan ay puro Tarlac mga brother. Yan ang magiging content natin within this month at least. Hi guys, ngayon ay Sunday. Susuyurin natin itong mga bayan na malapit sa bundok ng Tarlac. Ang pinakamalaking part dyan ay San Jose, yung pinakamalaking chunk ng kabundukan. Pero guys, kung pupunta kayo ng Kapas naman, isa sa highlights yan ay yung papuntang Pinatubo, Mount Pinatubo. Pupunta mismo kayo sa crater. Gusto kong ipacheck yung gulong. Bagong palit lang tong gulong na to. Nagpababa ako ng size ng gulong, 140 na to. Kasi ang stock niya ay 150 yung lapad. Pero hindi siya bagay, masyadong maliit yung gulong na 140. Kailangan 150, 160 talaga yan. Pa-flat siya. Hindi ko alam kung pito lang to o yan o, flat siya o. Kailangan natin patingin. Balik lang ako dun sa ano. Huwag na natin kargahan. Kasi sigurado ako flat yan. Kasi kahapon naglalagay ako ng 33. Flat pa rin. Baka pito lang to. Tingnan natin. Hindi ko alam, basta San Jose. Tingnan natin kung anong pwedeng pasyalan dyan. Shoutout nga pala sa subscriber natin dito sa Maliwalo, Tarlac, Tarlac City. Ayan. Salamat. Problema lang pala, hindi naigpitan yung pito pagkalagay. Hinigpitan lang niya, okay na. Tapos pinalagyan ko na lang din ng sealant. 4 na buwan na rin ako dito sa Tarlac City. Abay, naka-4 na buwan na rin ako. So itong daan na to guys, itong crossing na to, papakaliwa hanggat papakanan, yan na po yung kahabaan ng downtown ng Tarlac City. Ito halos dulo na kasi itong natagpos natin ito, itong nalusutan natin. Pero mahaba po ito kahit pabalik ka doon sa kabila. Downtown area. So dahil 4 na buwan na ako dito sa Tarlac City ay, or dito sa Tarlac, ay panahon na para ipakilala ko naman sa inyo yung mga pwede nyong pasyalan dito, particularly sa mga or sa bulubunduking part ng Tarlac. Are we supposed to be here? I will go this way. Sa kabilang tulay tayo. So merong 4 na bayan dito sa Tarlac na
part ng bundok. Una na dyan yung Bamban, pangalawa ay yung Kapas, pangatlo ay yung San Jose, at ang pang-apat ay yung Mayantok. Ayan po yung apat na mga bayan na may part ng kabundukan. Hindi ko alam ang Kamiling kung meron ding part ng kabundukan, pero sa akin pagkakalam itong apat lang na to. May nakapagkwento sa akin dito yung gumagawa ng poso, kasi di ba naghuhukay sila pag gumagawa ng poso. Sabi sa akin napakahirap daw gumawa ng poso dito kasi yung paghuhukay nila ay puro bato yung natatamaan. So yung ilalim daw ng lupa ng bayan na to ay mabato. Trevor Hills, meron ding Trevor Hills ito mga brother. Daanan na natin yung Trevor Hills na yan. Tara tara. Baka may makakainan din dun pati. Hindi pa ako kumakain eh. Alright, dito tayo papasok. Trevor Hills daw. Bago tayo pumunta ng Trevor Hills ay may nakita akong coffee shop dito. Natin kung anong pwede nating makain dito. Mukhang may mga riders na pupunta dun meron pang naka MTO9. Alright, so ito guys, Cabin Cafe. Order lang tayo. Meron kayong salted caramel? Ay, wala sir. Ano bang meron dito? Sige na lang muna yung coffee na yun. Hot po ba sir? Ice? Pwede pa lang hot eh. Yes. Kala ko puro sige hot na lang. Hot na. Pili lang kayo ng presyo niyo sir. Sige, pwede naman dito kahit saan. Sige. Ito yung lugar naman. Maluwang pala to mga brother. The Cabin Cafe. Ayan. Katabi niya manggahan. Ay mangga. Eto na mga brother ang ating kape. Mochaccino. Kalimutan ko na in-order ko. Basta. Ay guys, tapos na tayong magkape dito sa The Cabin Cafe. Ayan. Shoutout kay sir. Thank you. Siya nag-serve sa akin kanina. Alright, diretso na tayo ng Trevor Hills. Malapit lang pala rito. 4 minutes mula rito sa Cabin Cafe. Thank you sir Ayun, nakikita ko na mga hills. Kasi itong Trevor Hills pala na to medyo mahaba-haba rin. Nati-trigger na naman ako. Merong rough road na maiksi doon. Pwede natin sundan sana, pero dito muna tayo sa Trevor Hills. Nadala ko yung pole ng Insta360 ko, pero nakalimutan ko yung camera. So, sa malamang ito na yung part ng Trevor Hills mga brother. Makahoy na dito. Ang ganda naman ng location ng daan na to, diba? Sa gitna ng hills. Wow. Wee. Makapasubo na naman tayo sa off-road. Ang tigas pa naman ng gulong ng motor. Ay, ang lalalim din ng baku-baku rin ang daan na ito. Whoops! Trevor Hills going right. Mukhang malalim to wait nga lang. Whoops! Alright.
Teka lang, mukhang off-road na to. Paano tayo akyat niyan? Trevor Hills view deck daw, napakataas. Sira-sira yung daan mga brother. Pakita ko sa inyo yung daan ha. Sira-sira ito eh. Yeah. Ayan, Trevor Hills view deck. Ako, hindi natin maakyat yung motor dito. Ayan, sira-sira. Pwede dito, ayun, halimbawa dito. Pwede tayo dito dumaan. Lalaki lang, pero hindi ko na lang dadalhin yung motor. Kasi alanganin pa rin to. Ayan o. Sayang hindi pa nasisemento. Ah, ito pala, meron ng tire path dito. Or meron yatang daan dun sa kabila. Ah, okay. Ah, may daan pala doon mga brother. Hindi pala doon. Kasi dyan, mahirap talaga dyan. Pagalingan magbalanse. Uy. Unang part pa lang, na-outbalance na. Sa kabila tayo. Oops. Medyo malapad naman yung daan. Yung pagka tire path. Kaso walang nagbabantay dun sa baba eh, no? Paano yan? May mga bisita rin dito mga brother. Boss, ito yung exit? Ah, dito rin. Wala naman daw pong kasalubong. Oo, konti lang naman tayo eh, no? Kaya galing kuya? Sa Tarlac City. Oo. Naka-lunch box. Oo. Kano yung ganyan? Magkano nga bili namin dyan? 2 plus ata yan? Kasama na yung plunge. Oo, kasama na lahat yan, isang set. Ito yung gusto ilagay sa NK ko eh. Oo, baka magkamas lang din yan. Marami nang nagbebenta ng ganyan eh. Tsaka madaling ikabit, madaling tanggalin. Hindi yung magkakatali-tali pa, wala nang ano. Pag nag-expressway. Oo, isang ano mo lang, ganunan mo lang. Sige kuya. Sige po. Oo. Alright mga brother, dito na tayo. Akyat lang tayo dito sa taas. Pedestrians only. Ayan. So hindi rin pala talaga pwede dalhin yung mga sasakyan dito sa taas. Kailangan lakarin talaga natin yan. Bawal magkalat. 1,000 pesos ang multa. Naku, huwag kayo magkakamaling magkakalat dito. Tsaka maiksi lang naman pala yung lalakarin. Yung bundok na mataas na yan, yung likod nya. Ayan, pupunta natin mamaya. Gaganda ng ano. Meron akong ganyan sa bahay. Ang mahal niyan dati nung pandemic mga brother. Napakamahal na ito, 700, 1,000 nag-range yan. Meron silang malaking kawa. Ayan o. Konkretong kawa. Ay, maganda nga. Maganda nga ito mga brother. Ang haba pala hanggang dun. Oh, may pa-video okay pa sila. 100 pesos per hour. 20 pesos. Tayo makapaglakad-lakad dahil sobrang init mga brother. So na-timingan natin na gantong oras tayo pumunta dito. Dapat pala hapon tayo pumunta dito para at least kahit pa paano makapaglakad-lakad tayo dyan. Pupunta tayo sana dun sa may dulo, which is yung pinakamataas ng hill na to. Pinaka-highlights kung saan natin makikita yung marker ng Trevor Hills or I love Trevor Hills, parang ganyan. Pero mula dito, ayun sinasabi yung tatlong hills. Ayan o. I think part na to ng Santa Ignacia. Hindi ako nagkakamali. Tapos sinukabundukan naman na to. Yan na yung mountain range ng Tarlac at saka Zambales.
So kung makapansin nyo, yung kung makikita nyo sa camera, may mga daan doon na ginagawa. I think part na yan ng either daang Kalikasan doon or part ng Tala Road. Hindi ko lang sigurado. Pero alam ko ang Tala Road banda rito. Sa part na. Maghanap na lang tayo ng pwede nating silungan at ang perfect spot kung saan tayo pwedeng magsumilong ay doon sa Tala Road. Yung mga pine trees doon sa Tala Road, perfect location yun kung saan tayo pwedeng magpahinga at saka sumilong. Tapos mamayang hapon na naman, doon natin itutuloy yung lakad natin. Siguro mga around 2 or 3 or siguro 2. Pinaka-perfect na yan kasi magbabiyahe pa tayo eh. Para ma-maximize natin yung oras natin. Kompleto rin sila dito actually. Merong kainan doon sa taas. Yung pinakita ko sa inyo kanina. Tsaka may mga kubo-kubo sila. Pwede rin mag-video okay. Ay may CR ditong dalawa, duyan kung saan tayo ngayon nakatambay. May ilaw din sila. Ay may mga kubo pa. Meron din pang bata actually ito. Parang mga siso at kung ano-ano pa itong mga to. Ayan, mga pambata. At doon maraming kubo pala sa taas pa doon. Okay, so pwede pang pamilya rin to mga brother. Yung mga iba doon naglakad na sila oh. Kahit sobrang init. Marami pa naman tayong pwedeng puntahan dyan. Susunod na pupuntahan natin, dadaanan natin yung Limyak Park. At saka nga pala yung entrance fee dito ay 20 pesos lang. So murang mura. Let's go. Napakadaming tao mga brother. Meron silang dragon fruit. Actually hindi ko pa natitikman to eh. Hindi, shake pala nakatim na ako ng ganito pero yung puro na ganito hindi ko pa natitikman. Magkano yung sa kamano ready nang? 100 kilo. Ito guys yung itsura nya. Oh, red na red ah. Pinkish red. Ano ba to? Kutsara, kailangan natin. Ano kutsara? Yan. Tsurahin lang natin to. I think marami nang umalis. Marami nang umuwi mga brother. So tayo naman. Kanina kasi talagang pila-pila na dyan sa entrance eh. So, tara, wala na yung pila. Pero tanghaling tapat to ah. Tingnan natin kung bakit pinupuntahan to ng libu-libong mga turista rin nung Father's Day daw. Nung Father's Day tayo ilang pumunta daw? 3,000. Yan, 3,000 nakatao daw nung Father's Day pumunta dito. So ilang talagang libo-libo. Yung naka-marker nila. Pila-pila pa rin yung mga nakaparking dito sa labas ng mga kotse. Pare ko. Ano entrance lang? Ano entrance? 40. Ayan, sige, lakarin natin to kahit tanghaling tapat. Ito yung mga accommodation nila malamang. Kasi based dun sa information na sinabi sa akin ni Kuya, yung kausap ko sa tindahan kanina ay 5,000 daw overnight dito. So siguro check nyo na lang yung page nila sa Facebook kung gusto nyo malaman yung mga pricing nila, mga rates nila rito sa mga kwarto. Yung swimming pool daw, pag maliligo kayo 100 pesos po yan. So 140 pesos kasama entrance fee. Ay dito pala napakadaming tao. Dapat kanina, naglalakad na
Ang daming tao. Grabe yan ah. Dinadagsa tong lugar na to mga brother. So CR nila, malaki rin. Para sila ibigyan natin swimming pool. Kailangan nyo ng bracelet pag pupunta kayo mag-swimming. Pakadami rin pala mag-swimming oh. Yan ang swimming pool nila, maluwang din. Pati dito napakadami. Pero at least dito mayroon ng mga puno pwedeng silungan. Pero maliliit pa lang siya. Ito pambata mayroon din mga brother. Tara lakarin nga natin dito. Puta na napakainit. At least dito may lilim. Ay. Ito yung dulo ng tulay pala. Ng hanging bridge. O tara, lakarin natin. Basta marami kayong masisilungan din pala dito ng mga camping o kumbaga parang picnic area. Maraming mga table yung pinakita ko sa inyo kanina doon. Pati dito meron din. Mas maganda to, duhat yan. Mas malilim yan. Tapos dito mayroon din. Yan sa baba. Pambata mayroon dito. Ito na pala mga kanina. Sir, dito tayo sa taas. Sige. Ito bumalik sila ate. Mahirapan sila. Kasi talagang umuuga siya, sumasayaw. Tayo naman, subukan natin. Mukha tayo loko-loko rito ngayon. Eto na mga brother. Moment of truth na to. Bahala na si Batman. Ililigtas tayo ni Batman na ito. So itong nakakailang pa na ito ay sobrang dami nyo. Para baka isipin nyo mapipigtas yung tali o kung ano man. I think secure naman to dahil merong 3 cable na bakal. Ewan ko kung bakal nga yan. O dito sumasayaw na. Nakakatuwa naman to. Nung pumunta ako ng Abra guys, yung pinakamahabang hanging bridge dito sa buong Southeast Asia, yun talaga hindi naman sobrang taas, no? Malapad din yun, kaso nga lang may part din tong bridge na slant, nakaslant siya. At saka hindi kayo basta-basta maglalakad dito. Merong numbers ng tao na pwede maglakad dito. Kasi may babantay siya magsasabi kung kailan kayo papasok. Halfway na tayo. Party dito medyo mababa na. Hindi ka na masyado maiilang pero sumasayo pa rin. Sa dami na naglalakad ngayon dito. Kinuha yung gloves ko dito, naiwan ko dito kanina. Wala na akong gloves. Walang jong yan. Nakakapanibago, walang gloves. Kakana naman tayo dito ngayon papunta ng Tala Road.
napakasarap. Eh mga pine trees mga brother, pansin nyo. Baguio feels, Benguet feels. Uy, teka lang, may daan dito. Kasi mayroon pang isang ganito dyan sa baba. Yun talaga yung pinupuntahan ng marami. Parang gusto ko makita dito, mas mataas. Masarap tambayan yan dahil malamig-lamig. May mga pine trees. Siguro larga tayo mga alas 3. 2 oras tayo mga mahinga dyan. At kailangan ko rin dalhin pala to. Ay meron tayong daladalang power station na i-introduce ko sa inyo. Dahil kung mapapansin nyo, kasyang kasya sa dito sa box. Itong box ko na to mga brother ay 28 liters po yan. Ibig sabihin flat siya. Hindi katulad ng mga 45 liters na malalaki, di ba? Pero itong power station na to ay kasyang kasya siya. Sobrang liit niya. Kasing laki lang ng dangkal. Kasing haba lang ng isang dangkal. Yan ganyan tsaka haba. So maliit siya. Pero malaki yung capacity. Mamaya sasabihin ko sa inyo pag nasa taas tayo dahil dadalhin natin yan, magcha-charge ako ng GoPro battery. First time ko pumunta dito kasi lagi ako doon sa may baba. 3 beses na ako doon. Dito naman tayo. Sa mga sitwasyon na ganito na walang kuryente kung saan kayo namamasyal, bukod sa maliit, murang-mura ito at madali lang isiksik. Sa laki ng karga na ito, kaya niyang mag-charge sa mga iba't ibang gadgets nyo, iba't ibang gamit. Cellphone, battery ng drone, battery ng GoPros, battery ng cameras. Madali siyang isiksik kung saan nyo gustong ilagay. Katulad nung case ko na nakatuwis na ako, nakamotor ako, ay sa top box ko nilalagay ito. Sobrang liit na ito, marami pa akong pwedeng ikarga sa aking top box. Flashfish E200 watts power station. Ituturo ko naman sa inyo kung paano mag-charge at paano gamitin. So mapapansin nyo, maliit siya. Gaya na pinakita ko sa inyo kanina, parang isang dangkal lang yung laki niya. Dito sa harap meron siyang 2 button dito sa pinakataas. Ito yung DC power button. Meron siyang 4 or 5 port na pwede nyo saksakan. Meron siyang DC dito sa 2. I think para sa sasakyan to. Meron din siyang 2 quick charging USB port 3.0 at meron siyang 5 volts 2.4 amperes na USB port. Dito sa kanan naman meron siyang sariling power button. Itong AC power, open mo lang yan kung gusto mong gamitin itong AC outlet na to, na pwede nyo gamitan ng regular na saksakan na ganito katulad ng charger. Dito sa right side naman meron siyang vents, labasan ng hangin para kung mag-overheat dito lalabas. At sa baba niya meron siyang DC input. Dito nyo i-charge etong power station na to. Yan. Dito sa left side naman, vents din kung saan papasok yung hangin. At dito lalabas naman sa side na to, para hindi siya mag-overheat. Sa likod, dito nyo makikita yung specs ng power station na to. E200 Flashfish. So meron siyang battery capacity ng 151 watt-hour actually. AC output ng 230 volts 50 Hz. DC input ng 15 volts 2.5 amperes. Rated power ay 200 watts. Solar charging actually pwede rin to. At saka DC output na 2.4 at saka 3.0 na 2. Ayan. So subukan kong i-charge yung GoPro batteries ko dahil nalobat na rin. Gamitan natin to ng AC power para isaksak natin dito. Alright, kung gusto nyo naman gamitin itong AC power outlet, turn on nyo lang dito. Press mo tong button na to. At kasalukuyan dito yung ginagamit natin.
Kung gusto nyo gamitin both at the same time, press lang natin to. Kung makita nyo sa screen nya, merong DC output tsaka AC output. So pwede nyo both gamitin. Charge na gamit natin ang DC power outlet gamit ang quick charging 3.0 na USB port. Yan, pwede nyo pang i-charge yung mga ibang gadgets nyo dito gamit din ng dalawa pang USB ports dito sa baba. At kung gusto nyo namang cigarette lighters or kung ano pang pwede nyo i-charge sa DC power, pwede nyo gamitin yung dalawa dito sa side na to. Next destination natin ay Monasterio de Tarlac. Medyo masukal na dito, no? Pero kanina pag alis ko, nagsidatingan na yung mga maraming bibisita dito. Mas marami talagang namamasyal kapag kahapon kaysa sa umaga. Kasi masarap maglakad pag hapon eh. Pag umaga talagang pag alas 8 pa lang napakainit na, di ba? Merong 4 na motor na dyan sa mga namamasyal. Kanina ako lang nakaparking dyan eh. So bababa lang tayo ng konti dyan. Titignan lang natin tong daan na to kung nagpapasok na sila dyan. Dahil nung last time na pumunta ako dyan ay may bantay pa rin doon sa daan. At ang pinapapasok lang nila yung mga naka trail bike. Ito yung isang part na may pine trees na sinasabi ko. Ito usually yung pinupuntahan. Ayan, may mga tao pa sa taas oh. Yan po ang Sitio Tala. Yung community na yan sa baba. Ang tindi ng liguan na to mga brother oh. Kala mo kawa eh. Magtanong-tanong tayo dun sa may bantay kung hanggang saan na yung nakukompletong na semento. Kasi matagal ko nang inaabangan to talaga. So isipin mo, 200 ang ginagawa. Nakokonekta sa Zambales mula dito sa Tarlac. Boss, tanong ko lang, hanggang saan na yung nasisemento? Umabot na dun sa boundary? Hindi pa. Bawal kang pumasok dyan. Mga ilang kilometro na kayo mula rito hanggang dun sa nasisementong part? Naging 2 lang, sir. 2 ay sa taas lang pala to, no? Hindi ba? Parang nagkaroon po ng pagbabago, sir. Hindi na didiretso yung sa Palawig. Hindi na. Saan nakukonekta yan, sir? May endpoint na po. Parang ano lang yan, pasyalan na parang bagyo pagdating ng panahon. Okay. Bagong information nakuha natin dito. Ayon sa kanila lang to ha. Hindi to official na information na nakuha ko. Dapat ang plano nito ay mula dito sa San Jose Tarlac papunta ng Palawig, Zambales. At saka yung isa naman ay mula Capas papunta ng Botolan. So yun daw yung matutuloy, nakokonekta ng Zambales. Pero ito hindi na daw. At least ayon sa kanila ha, ayon sa mga guards na nandun. So ang mangyayari daw dito ay iko-connecta na lang sa mga daan dito sa taas na ginagawa. So sa malamang iko-connecta tong daan na to doon sa Capas to Botolan Road. Kasi alam ko sa may Palawig na umpisahan na nila doon eh. Kaso nga lang hindi tinuloy din yung daan na yun. Putol pa. Gusto ko rin sanang puntahan yon, kaso nga lang mahirap daw yung daan doon. Mahirap daw lumiko kasi medyo pag ganyan yung daan doon sa taas ng ginagawa nilang daan na hindi tinuloy, ay baka mahirapan lumiko kapag gusto nang bumaba. Time check natin 4:20 ng hapon. Ako maraming tao dito. Monasterio de Tarlac na tayo mga brother. Thank you. Ayon sa nabasa kong article tungkol sa Monasterio de Tarlac ay meron daw relic dito. Na yung relic na yun ay merong part ng cross, parang chip
or chunk ng part ng cross kung saan pinako si Jesus Christ noong unang araw. Pwede ba rito? Hindi yata ako pwede dito. 4 wheels lang ba to? Wala pa lang tao, kala ko may misa. Daming tao. Ay, yung kalamares po nakabaso din. Ang dami pagkain niya mga brother. Bacha 80. Na? Hindi, may nagpagitang sir. Hindi ka bababa dito ka lang. Ah, sige. Doon tayo nang galing mga brother. Yun yung Tala Road, yung bundok na yun. Kitang kita rin mula rito yung kalsada. Mamaya pag pupunta tayo ng Sitio Baag, dito naman sa bundok na to yung tutumbukin natin. Kasi yung Sitio Baag technically part pa rin yan ng San Jose, pero boundary siya ng Capas at saka San Jose, parang ganun. I love Monasterio de Tarlac. So bababa lang muna tayo, tapos titignan naman natin yung dulo ng Monasterio de Tarlac. Pangalawang beses ko pa lang to dito mga brother. O kita nyo, rough road na to. Tigas pa naman ang gulong ko sa likod. Okay lang yan, basta hindi basa. Solve lang tayo dyan. Eto na yung Eco Park. Diretsuhin pa natin, meron pa dito actually. Sa mga hindi pa nakapunta dito, papakita ko na lang sa inyo kung anong mahagip natin dito sa daan. Ang lalaking pa to. Sa malamang nag-uwian na yung mga pumunta dito kanina. Ang usually pinupuntahan naman dito ay yung simbahan at saka yung statue. Banda rito marami rin pumupunta pero hindi kasing dami doon sa bungad. Kaya mahaba pa to eh. Yung pupunta natin may gazebo doon, overlooking din. Sampulan yung bagong gulong natin dito. Masasampulan yung bagong gulong natin dito. Wow! Veranda. Ayan, may pasyalan pa dito, veranda. Tapos pakyat tayo dito. Lubigan Ecotourism. Whoops. Walang jong yan. Ito nga brother yung sinasabi kong gazebo. Walang katao-tao, sa malamang nag-uwian na nga. Kasi mag-alas 5 na to. Yes, kakalabas lang natin sa Monasterio de Tarlac. Diretso na tayo ng Sitio Baag. Woohoo! Ito, napaka-epic tong daan na to. Ang lapad. Ayun. Ang solid.
Uy, pinakapalapad nila lalo tong daan na to mga brother, oh. Eto na lalo guys, napakalapad na. Banda rito sa Sitio-Baag. Last na pumunta ako dito, wala pa to. Ganda ng bundok na yan, no, sa harapan. Hello. Mga tropa natin dito, mga katutubo. Hindi nga pwede, may bantay. Tapos na yung tulay. Wala. Mahirap yata to, ah. Wala pa naman akong gloves na kapanibago. Kailangan ko magbawas ng hangin. Rough road din pala tong daanan dito. Wohohoy, wohoy, wahuhay. Apps, walang iyang talahib yan. Nangahampas ng mata, ah. Astig yung slide nila rito, mga brother. Dito. Excuse lang. Thank you. Isa sa pinaka-ingenious na invention ng mga Pinoy. Kakaiba to. So meron siyang gulong tatlo. Ito yung pinaka manibela bale. Ayan yung didirect kung saan pupunta yung nakasakay. Tapos dun sa likod meron dalawang gulong. Kung may bearing basically itong gulong na yan, parang yung gulong din ng skateboard. Tirahin mo nga, Renz.
Ang solid. Putang ina. Kita nyo, may babangking pa si Renz. Nahirapan ako kung ano to, iliko. Hindi ko alam kung ang liko ba niya pag ganyan? Opo. Pag ganyan pupunta doon. Opo. Pag ganito. Oh, namatay na kuya. 1640. Mahal. Yan yan. Legit ang skateboard ni Ren. Apaka solid na ito. Genius invention ng Pinoy. Ang epic naman ng laro ng mga to dito. Hi guys, pauwi na tayo mula dito sa view deck ng Sitio Baag. Napakaganda pala tong part na to, ngayon ko lang napuntahan. Alright, so yun guys, ang ating rides dito sa San Jose, Tarlac. Napakadami rin pong pwede nyong pasyalan dito sa San Jose, Tarlac. Simple San Jose, yan po yung nakasulat doon. But anyway, yun po yung kabuuan ng ating rides dito sa San Jose, Tarlac. Pasyalan nyo itong lugar na to. Napakadaming pwede nyong pasyalan. Mapabundok, mapailog, falls, at marami pang iba. Actually, hindi ko lang na-feature yung iba, pero napakadami pa po. Kahit po sa Google Maps, makikita nyo yung mga pasyalan dito sa San Jose, Tarlac. Alright, so dito ko natatapos itong vlog na to. Kung nagustuhan mo ang video na to, please like, share, and subscribe. Mike TV, signing out.